satellite para ma-info tayo about storm. Basta na lang darating ang bagyo na wala tayong preparasyon. So, inallow ng Diyos na malikha yan para magkaroon ng signal, malaman nila kung ganong kalakas ang dating. Alam mo, isinulat ang Bible para hindi tayo magulantang sa impyerno. Para maibigay sa atin ng babala na talagang may impyerno. At kailangan natin magsisi at panampalataya. Maunawaan natin ang mensahe, ang paraan. Nakalungkot nga may Bible na hindi pa nila alam kung ano yung paraan. Okay, sa Leviticus chapter 16, 20, 22, ating tunghayan, Tagalog tayo, saka kayo magsiupo. Ganito sabi ng Biblia, at pagkatapos matubos niya ang dakong banal at ang tabernakulo ng kapisanan at ang dambana ay hahandog ang kambing na buhay. Verse 21, at ipapatong ni Aaron ang kanyang dalawang kamay sa ulo ng kambing na buhay. At isasaysay sa ibabaw niyon ang lahat ng mga kasamaan ng mga anak ni Israel at lahat ng kanilang pagsalangsang, lahat nga ng kanilang mga kasalanan, at ilalagay niya sa ulo ng kambing at ipadadala sa ilang sa pamamagitan ng kamay ng isang taong handa. At dadalhin ng kambing ang lahat ng mga kasamaan nila sa lupaing hindi tinatahanan at pawawalan niya ang kambing sa ilang. Tayo manalangin, Panginoon, kausapin niyo kami, ipakita mo sa amin ang mensahe, totoong mensahe, kung paano ang bagyo ay totoo at di babaka sakali, bagaman pumapalya rin ang kanilang mga anunsyo. Mas lalo totoo ang anunsyo ng iyong mga salita. Mas matinding bagyo ang impyerno sapagkat ito'y walang katapusan. Walang hanggang pagdurusa. Kung kami, literally speaking, ay naghahanda para huwag mapahamak sa bagyo, mas kailangan namin paghandaan ang hagupit ng impyerno dahil ito'y walang tapos, magpakailan-kailanman. Buksan niyo po kami ng isipan, lalo na kung meron ditong hindi patiyak na palangit. Kahabagan niyo po. Pagpalaan niyo inyong abang lingkod sa pamamahayag ng inyong salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po kayong umupo. Ang ating pag-uusapan ay scapegoat. Scapegoat. Yan palang scapegoat, nasa Bible talaga yan. Kasi bukang bibig lang lagi yan. Scapegoat ka lang, tumatakas ka lang, umiiwas ka lang. Pero nasa Bible talaga po ang scapegoat. Para maintindihan po natin, mga kapatid, ano ba yung scapegoat na yan? Doon sa ating binasa, mga kapatid, merong tinatawag na rituals na ginagawa ang Israel na pinapagawa ng Diyos. Ang pinagagawa ng Diyos noong Old Testament sa Israel, sila po'y kumukuha ng dalawang klase ng kambing. No? Hindi para kalderitahin. No? Kumukuha sila ng dalawang klaseng kambing na walang kapintasan. Siguro, barakong kambing yan. Malaking kambing yan. At pipili diyan. Ang isa, mga kapatid, ay ihahandog sa Panginoon at ang isa naman ay patatakbuhin sa ilang. So, dalawang kambing nga, yan ay ritual sa Old Testament. Pero pagdating niya ng New Testament, may tinutukoy pala yan. Yan. Yung dalawang kambing na yan, yung isang kambing, yung sacrificial, ay papatayin. Yung isang kambing, papatayin, at yung kanyang dugo ay iwiwisik sa mercy seat na ating pinag-usapan. Ibig sabihin, yung kambing na yon na papatayin ay iwiwisik yung kanyang dugo doon sa mercy seat. Ang mercy seat, mga kapatid, sana pamilyar kayo. Pag sinabing luklukan ng awa,
Alam niyo mga kapatid, tayo makalalapit lang sa Diyos sa kanyang awa. May luklukan po yan, doon sa dakong banal. Kaya doon sa dakong banal, magkasama ang luklukan ng awa at ang kabanalan. Kaya tayo pwedeng pumunta ng langit dahil ng awa ng Diyos. Na ngayon, mga kapatid, itong kambing na walang kapintasan ay papatay ng kanyang dugo ay iwiwisik. Anong idea? Ibig sabihin, yung kambing na walang kapintasan, papatayin, iwiwisik ang kanyang dugo doon sa dakong banal. Ang dakong banal, yan po ay nasa tabernakulo na ginawa doon sa ilang. Ngayon, ang idea, pag pinatay yung kambing na walang kapintasan, naaalis ang galit ng Diyos. Alang-alang sa pinatay na kambing na wala namang kasalanan. Naintindihan niyo ba yun? Ngayon, mga kapatid, sa lumang tipan, di dalawang kambing yan. Ang gagawin ng priest, doon sa isang kambing, ipapatong ang kamay. Ano nga? Ayaw ko muna ilustrasyon, baka magalit sa akin. Ano ko, Pastor Kambing? Sana ipapatong ko rin ang aking kamay. Halimbawa, ito yung kambing, So, dalawang kambing yan, dalawang kambing. Ang isa pinatay. Kinatay, hindi para lutuin. Yung kanyang dugo, iwinisik sa dakong kabanal-banalan, nandoon ang luklukan ng awa. Ang luklukan ng awa, mga kapatid, pinag-aralan natin ng kabilang linggo. Tayo makalalapit sa Diyos na banal at di tayo mamatay dahil ng luklukang awang yon. At si Kristo rin yon. At doon iwinisik yung pinatay, yung dugo ng pinatay na kambing. Ngayon, nung mapatay ng serdote yon, ang gagawin naman ng serdote doon sa buhay, ito, halimbawa ito yung pinatay, ito naman yung buhay, ipapatong ng serdote ang kanyang kamay. Pagkatapos may patong ang kanyang kamay, ito yung may tinitipuhan. Ibig sabihin, ang kasalanan ng bansang Israel ay ipinasa doon sa buhay. Ang kasalanan ng Israel ay pinagbayaran ng pinatay na kambing na iwinisik doon sa dakong banal, sa luklukan ng awa. At yun naman isang kambing, ipapatong ng saserdote ang kanyang kamay, simbolo na yung kasalanan ng bansang Israel ay dinadala ng buhay na kambing. Ang gagawin sa buhay na kambing, aalpasan sa ilang at hindi na pababalikin. Alam niyo po, ito ay tipo, mga kapatid, ito ay tipo, paglalarawan, na kaya pala ang Israel ay tinatanggap ng Diyos, sinisimboluhan ng mga hayop na pinapatay, tulad ng kambing, namatay para sa kasalanan ng bansang Israel, at yun namang buhay ay inako ng buhay na kambing at paalpasan. Ibig sabihin, yung kasalanan ng bansang Israel, inilayo ng kambing. Naintindihan niyo ba yan? Ibig sabihin, yung mga Israel ay hindi nagalit ang Diyos kapag dinala na, pag kinamatayan ng inosenteng kambing at yung priest ay ipinatong ang kamay, simbolo yun, na ipinatong sa kambing na yon at pinatakas sa ilang na walang nakatira at kailanman hindi nababalik yung kambing. Alam niyo ba mga kapatid, mga utoy, mga ineng, mga inay, mga ate, ang tunay na Diyos ay ang Diyos ng Israel. Labas sa bansang Israel, puro Diyos-Diyusan. Fake na Diyos. Ngayon, ang Diyos ng Israel ay may pinahihiwatig na paraan para matanggap ng Diyos. Hindi ura-uradang tatanggapin ng Diyos ang tao. Bakit? Tayo'y makasalanan. Tama? Walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kapos tayong lahat. So, paano matatanggap ng Diyos ang tao? Ultimo, ang bansang Israel. May tinitipuhan. Kailangan nyo ng 2 kambing. Are you with me? Ang isipapatayin. Yan ang Old Testament. Yan ay tipo. So, kinakailangan ng Israel na may kambing na papatayin. Inosente yan. Yung kanyang dugo ay ilalagay sa dakong banal. Ibig sabihin,
pinagbayaran ng kambing ang kasalanan ng Israel. Ngayon, para lubos na kalayaan, yung buhay, ipapato ng sacerdote, ang kanyang kamay, ibig sabihin, itinatransfer doon sa buhay na kambing ang lahat ng kasalanan kinamatayan ng isang kambing. Tama? Ngayon, ang gagawin sa kambing, patatakasin ng malayong malayo sa ilang na walang nakatira at hindi na pwedeng bumalik. Praise the Lord. May paglalarawan ng Diyos doon. Bagaman, yun ay temporal. Temporal yun kasi tipo yun eh. Ano? Pero, maraming Israelite talagang naligtas, bagaman tipo pa lang yun. They are looking forward to the fulfillment. Ngayon, doon sa Hebrew chapter 10, tingnan niyo po. Papaliwanag po natin pagdating sa New Testament. Pero for the meantime, basahin po natin ang Hebrew 10 verse 4. Ganito sabi, sapagkat di maaari ng dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hindi naman talaga, temporary lang yon. At least, mga kapatid, yung kambing na inihahandog nila, may bisa sa loob ng 1 taon. No? At after ng 1 year, magpapatay uli ng isang kambing at magpapalaya uli ng kambing. Kasi ito na may tipo lang. Ito simbolo lang. May kakatawan talaga ng kambing. Pagdating ng New Testament, tingnan po na natin. Yan ay sa Old Testament eh. Pagdating ng New Testament, alam niyo ba, yung sinasagisagan na ginawa ng Israel para sila'y matanggap ng Diyos, mapatawad ng Diyos, at hindi na inaalaala ng Diyos ang kanilang kasalanan dahil dinaladala yun ng kambing. Pagdating sa New Testament, mga kapatid, kinakatawan ni Kristo ang 2 kambing at ang saserdote. Yan pala yun. Kaya huwag kayong magkakamali na paraan ng Diyos para ang tao'y maligtas. Mapatawad ng Diyos at kasamahin niyang tiyak sa langit ay kung ano-anong rituals. Kung ano yung ipinapahayag lang ng kambing, bagamat isa yan sa ating pinag-aaralan, at yun ay puro nakalarawan kay Kristo. Yung ating mga pinagdaanan, puro nakalarawan kay Kristo yun. Iba-iba lang ang gulo, pero si Kristo ang inilalarawan. Kaya walang itinuturo kahit sa Old Testament, mga kapatid, na tagapagligtas, kundi si Jesus lamang. Tatandaan ninyo ha, lahat ng napansin nating rituals na ginagawa ng Old Testament para matanggap ng Diyos ang makasalanan ay puro sumasagisag kay Kristo. Kaya talaga walang itinuturo ang Biblia na tagapagligtas, kundi si Kristo lamang. Amen. Dapat maliwanag sa atin yan. Maging ating aaralin na 2 kambing, pati yung serdote na nagpatong ng kamay para mag-transfer ng kasalanan ng bayan, ay si Kristo yan. Tingnan nyo ha. Doon sa John 1:29, bagaman ito'y tupa. Tingnan niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yung mga kambing, yung mga kordero na pinatay sa Old Testament, na nag-aalis ng kasalanan ng bansang Israel, pero ang bisa ay 1 year lang at uulitin uli. Pero si Kristo ay tipo ng kordero na ang kanyang kamatayan ay sapat magpakailanman. Nanindihan niyo ba yan? Bakit? Ang kambing at tupa na pinapatay noon ay simbolo lamang. Pero si Kristo yung katuparan. No? Kung paanong nag-aalis ng kasalanan ang mga kambing, ang tupa na inihahandog noon sa Old Testament, mas matinding mag-alis ng kasalanan si Kristo na Diyos na nagkatawan tao. Okay. Ang sabi po ng John 1:29, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito,
ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang kambing noon, papatayin. At yung kanyang dugo ay iwiwisik sa dakong banal doon sa mercy seat, sa luklukan ng awa. At yung buhay na kambing ay papatungan ng kamay ng priest upang yung kinamatayan ng kambing na kasalanan ay mailipat doon sa buhay. At ang gagawin doon sa buhay ay patatakasin doon sa ilang na walang tao at hindi na makababalik. Si Kristo ang pinatay. Dinala niya ang ating kasalanan, pero siya ay nagbango mag-uli. Tipo ng kanyang resurrection, pinagtagumpayan niya ang kasalanan at siya ay umakyat sa langit. Are you with me? So mga kapatid, walang ipinapakilalang tagapagligtas. Kaya ang baptist, hindi tagapagligtas. Nagpapakilala ng nag-iisang tagapagligtas. Si Jesus lamang. Amen. Okay. Ano naman? Tingnan nyo ha. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Tingnan nyo po. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging kanyang katwiran. Mga kapatid, si Kristo na walang kasalanan, siya'y kambing na inosente o tupa na inosente ay pinatay para sa ating kasalanan. Siya yung umako ng ating mga kasalanan. Naintindihan niyo ba yan? Okay. Pero, may isang kambing na hindi lang pinatay, siya ay pinalaya, pinalpasan, pinalayo, at wag nang bumalik. Si Kristo ay larawan na siya lang ang nakapag-aalis talaga, nakapaglalayo ng kasalanan. Bakit? Kinamatayan niya ito at muling nagbangong mag-uli, nagtagumpay sa kasalanan. At ang ating kasalanan ay hindi na aalalahanin pa. Tingnan niyo po ang Hebrew chapter 10 verse 17. Hebrew chapter 10 verse 17. Okay? At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Amen? Gaano ka mang kasama, gaano ka mang kamakasalanan sa tingin mo, huwag kang wala ng pag-asa. May kambing na pinatay at pinalaya. Amen? Yan ay tumitipo kay Kristo. Siya yung nagdala ng ating kasalanan sa kamatayan at siya din yung nagdala ng ating kasalanan palayo. Ibig sabihin, ang ating kasalanan ay pinagbayaran na at kinalimutan pa na tinitipuhan ng kambing. At si Kristo din yung sacerdote. Tingnan niyo po. Sa Roma, sa Hebrew, chapter 4, verse 14 and 9, verse 12. Tingnan niyo po, Hebrew chapter 4, verse 14. Yamang ang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Ang saserdote noon, mga kapatid, ang tawag nila sa kanilang salin ay priest. Pero ang Tagalog ng priest ay hindi pare, saserdote. Ano? Okay. Ngayon, noon, ang mga priest nangangasiwa sa tabernakulong ukol sa lupa. Pero ang Panginoong Sus ay hindi sa dakong banal na ginawa sa lupa, kundi sa langit. Dahil ang talagang dakong banal ay ang langit. Naandun kasi ang Diyos. Pero salamat, doon sa langit may luklukan ng awa. Bakit? Si Kristo yung luklukan ng awa. Salamat, merong pinatay, merong dugong inuwisik doon. Siya rin ang handog na pinatay. Ang kanyang dugo ay nawisik doon. Salamat, merong saserdoting nangangasiwa. Siya rin. Kaya mga kapatid, lahat ng itinuturo sa Old Testament, puro kumakatawan kay Kristo. Amen. Walang ibang turo ang Old Testament at ang New Testament para tayo matanggap ng Diyos na banal, kundi si Kristo lamang. Wala talaga. No?
So, yamang ang tayo merong isang lubhang dakilang sacerdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. And then, sa verse 12, chapter 9, verse 12. At hindi rin naman sa pamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Hindi nito dugo ng kambing. Hindi nito dugo ng tupa. Ito'y simbolo lang. Pero sa New Testament, yung palang sinisimbolohan yon ay ang Diyos na magkakatawang tao na kanyang sariling dugo ang pambayad sa ating kasalanan. Amen? At kung paanong natatanggap ng Diyos ang individual na mga Hudyo sa magitan ng mga ritual ng kambing tupa na pinapatay at yung kambing na buhay pinalalaya, ay sila ay napapabura ng Diyos. Sila ay napapatawad ng Diyos. Gaano pa kaya yung dugo ni Kristo na nagkatawang tao? Na pumasok mismo doon sa dakong kabanal-banalan ng langit. Kaya mga kapatid, lahat ng sumasampalataya kay Kristo, pwedeng dumiretso ng langit pag namatay. Are you with me? At hindi lang pwede, tiyak na pupunta doon. Kaya mga kapatid, gusto niyo bang kayo pumunta ng langit pag namatay? Huwag muna ngayon. Na? Yung iba nagta-transcendental meditation na, nag-isisikap ng pumunta ng langit. Ano? Are you with me? Well, hindi ito biro. Sabi nga sa inyo kanina kita ko doon sa Facebook, satellite ang nag-look out doon sa malaking buhawi na kasing laki na halos ng Pilipinas. Yung itong ano pangalan ito? Ano ang pangalan itong bagyong ito? Uwan. Uwan. Kita sa satellite yung laki, noon mga kapatid, basta na lang dumadating ang bagyo. Mahina yung pang-abiso. Pero ngayon, kahit paano, ay naabisohan tayo na mas maaga. Natunog pa rin. Ngayon ba cellphone natunog din? Pagka nagwa-warning, ibig sabihin, mag-ingat kayo, malakas, garne. Mga kapatid, sa Cebu, ang daming namatay. Nung gunawi ng Diyos sa panahon ni Noah sa magitan ng tubig, nag-warning din ng Diyos, di ba? Ngayon, mga kapatid, kung paano yung warning na binibigay sa atin dahil ng bagyo, wala nang problema kung may mamatay man. Katigasan na yun ng ulo. May mensahe tayong pinapakinggan ngayon. Ito'y babala sa mga taong papuntang impyerno. Bakit? Kahit noon, may pinapatay na kambing, may pinaalpasang kambing. Ang tipo pala na yan, si Kristo'y pinatay at muling nagbahang maguli. Kinamatayan niya ang kasalanan ng sasampalataya. At dinala nila ang kanilang kasalanan, pinalaya na sila doon sa sasampalataya. Kaya ako'y naniniwala, dahil ako'y nanampalataya kay Kristo, ang kasalanan ko'y isinalin na sa Kanya. Amen? Isinalin na kay Kristo at ito hindi na aalalahanin pa. Kaya sabi diyan, at hindi rin naman sa magitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa magitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman. Alam niyo po, nung Old Testament, hindi minsan magpakailanman, inuulit-ulit yun taon-taon. Bakit? Ay hayop na literal yun. Kambing, tupa, toro. Pero si Kristo, na tunay na gumanap na yon, ay hindi hayop. Siya'y Diyos na nagkatawang tao. Kaya sabi, pumasok na minsan, magpakailanman sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan.
Sa Old Testament, taon-taon kang dapat naghahandog. Pero kay Kristo, magpakailanman. Are you with me? Kaya mga kapatid, kung ikaw talaga nananampalataya kay Kristo, huwag kang mag-alala sa kahapon mo. Huwag ka rin mag-alala sa kasalukuyan mo. At lalong huwag ka rin mag-alala sa hinaharap mo. Dahil ang bisa ng ginawa ni Kristo na tinitipuhan ng Old Testament ay hindi kinakailangang ulitin taon-taon. Ito'y minsan at magpakailanman. Are you with me? Oh. Kaya kasalanan sa Diyos, yung hindi mo tiyak na ikaw ay palangit. Kasalanan yun. Bakit? Ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Ang Diyos ba nagsasabi ng totoo? Ginawa ba talaga ni Kristo yung pinagtitipuhan noon? Ginawa na ba ni Kristo yan? Si Kristo ba'y tiyak na nabayubay sa krus ng Kalbaryo? Si Kristo ba'y tiyak na namatay? Si Kristo ba'y tiyak na inilibing? Si Kristo ba'y tiyak nagbango maguli? Kung yan ay tiyak at hindi ka tiyak, kasalanan yan. Kasalanan yan. Naintindihan niyo ba yan? Kaya kapag hindi ka nanampalataya dito, sa turong ito, pinaiinit mo lang ang apoy ng iyong paglalagyan. Dinuduldulan mo lang lalo ng liyab ang init ng impyerno sa iyong paglalagyan. Bakit? Nagkasala ka na nga, kaya ikitutubusin. Andyan na yung pantubos, hindi ka pa rin nanampalataya. Niyuyurakan mo ang Diyos. Tama? 1 John chapter 5. 1 John chapter 5. Tingnan po natin. Tingnan niyo po kapag ang tao ay hindi nananampalataya. 5 verse 10 ba yun? Yan. Pwede bang sundan niyo ako magbasa? Basa. Ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Take note. Pakibasa ng mga lalaki. Okay. Diyan na muna. Kaya kung ikaw ay hindi mo tiyak na palangit, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Tama? Nananampalataya ka ba na yung inilalarawan ng kambing ay nagawa na ni Kristo? At naniniwala ka ba na yung yung inilalarawan ng kambing ay yun talaga ang paraan ng Diyos para mapatawad ang Israel? Kung yun, edi hindi binyag. Yan ang problema sa atin. Kung ano-anong pinapainggat, pinapaniwalaan. Saan sa Bible, sa Old Testament, ang binyag, ang bautismo, ang pagpapakabuti? Nasa paglalarawan sa kambing. Ngayon, yung ipinaglalarawan, ay natapos na. Kung noong inilalarawan pa lang ng mga hayop, ay tumatalab doon sa mga nananampalataya, ay mas lalong tatalab ito doon sa aktwal ng gumawa. At ito yung talab minsan at magpakailanman. Kaya siya yung gumawa ng walang hanggang katubusan. Ang kambing, natutubos ka sa kasalanan sa loob ng 1 taon dahil ang kambing naman talaga ay hindi nakakapag-alis ng kasalanan. Tipo lang yon, pero ginawa na ni Kristo. At ang talab niyon ay walang hanggang katubusan. Check nyo na bang kayo palangit? Nananampalataya ba kayo to? Praise the Lord. Kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, pero hindi sa paraan ni Kristo, ay mali yun. Tama ba? Iba yun. Si Mark, leader ng banda nila, meron siyang tinuturo. Tama? Ano? Ang sabi niya, sumunod kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin.
Pero ang ginagawa ay hindi yung itunuturo niya. Kahit pa naniniwala kay Mark, kayong mga kanyang tinuturuan, kahit pa naniniwala kay Mark, pero hindi ka nasunod sa kanya, ay hindi totoo yung paniniwalang yon. Tama ba, Mark? Oh. Ano ba ang inyong banda rito, bandarine? Ano? Ding, 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 ding. May mga notes yan, di ba? May mga tempo yan. So, ganito tempo. Mabilis ang beat. Ang isa naman ay slow ang beat. Pero meron kang iyong beat. Beat ka pa nagkaroon ng Mark, di ka naman naniniwala sa kanya. Ganyan din mga kapatid, naniniwala kang may Diyos, pero may pinagagawa ang Diyos. Ang paraan ng Diyos, si Kristo. Hindi si Maria, hindi ang Pope, hindi ang relihiyon, hindi ang binyag, hindi ang pagpapakabait. Nga, kung naniniwala ka sa Diyos, pero pinipilit mo ang iyo, ba't ka pa nagka-Mark? Tama ba? Kaya maraming tao hindi maligtas. May sinabi ang Diyos, mas naniniwala pa sa kanya sarili. Paano ka maliligtas niyan? Hindi naman ikaw ang tagapagligtas. Paliwanag mo ba yun? Yung iba nagdidilim na eh. Makinig kayo. Amen. Ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patuto. Tingnan nyo ha, Hebrew 11 verse 1. Kaya kapag hindi mo tiyak na ikay palangit, kasalanan. Tama ho ba? Kaya ba'y kumain ka rin ng almusal? Hindi. Problema nyo yan. Ano? Sino nag-almusal dito? Taas ang kamay. Nakailang bulos? Pagkatapos nyo ba mag-almusal, tatanungin ko kayo, matapos kayo mag-almusal, pag tinanong ko kayong, busog ka ba? Ano sagot mo? Opo. Bakit? Kumain ka eh. Ngayon, kung tatanungin kitang si Kristo tagapagligtas, at siya lang, kaya ba niya magligtas? Hebrew 7:25, kung kaya ba ni Kristo magligtas. Basahin mo natin ang Hebrew 7:25. Pakibasa ninyo. Oh. Anong klase pagliligtas ang magagawa ni Kristo? Kayo ba nung kumain, lubos? Nakakabusog ba ang kinain? Anong klaseng pagkabusog? Bitin o lubos? Si Kristo ba pag nagligtas, lubos? Kompleto ba yan? Gano'ng katagal yan? Magpakailanman, nasabi doon sa Hebrew natin binasa, lubos, hindi bitin, hindi kulang. Kumain ba kayo? Kung tanungin ko kayo, kayo ba'y busog? Kayo ba'y nanampalataya kay Jesus? Check nyo bang kayo ligtas? Hindi ka kumain. Kung hindi mo kayang sagutin ay kay busog, ang ibig sabihin lang yan, hindi ka talaga kumain. Kung hindi mo tiyak na kay palangit, hindi ka talaga nananampalataya. Bakit? Si Kristo kung magligtas ay hindi bitin. Bakit? Nung ibinigay niya ang kanyang buhay, yung kambing nga na inilalarawan, hindi naman bitin yung dugo, pinatay talaga yung kambing. At yung kambing na pinatungan ng priest at ipinasa sa kanyang kasalanan, hindi umikot-ikot lang doon sa tangwa, talagang inilagay sa hilang. Nilibing na, nilimot na ang kasalanan, dinala na ng kambing. Amen? At kung tinatanggap ng Diyos, ngayon ang mabisang paraan, parang kailang kasalanan ay malimot na, yan din ang tinatanggap ng Ama na paraan para inyong kasalanan ay may patawad na. Ngayon, tinatanggap niyo ba yung paraan na yan? Kayo ba'y nag-almusal? Busog ba kayo? Si Kristo ba'y magliligtas ng lubos? Nananampalataya ba kayo? Ligtas na ba kayo? Ligtas na ba kayo? Pastor, kasi makasalanan ako eh. Walang kasalanan ng bawat mananampalataya na hindi kinamatayan ng kambing.
Tama. At walang kasalanang hindi inilayo ng kambing nung ito'y mailapat sa kanya. Ano ba ang tawag doon ay Azael? Azael ba yan? Ito'y lugar ng ilang na walang nakatira. As in, doon dinadalang kambing na hindi na makakabalik. Larawan lang na ang kasananang dinala ni Kristo ay hindi na makakabalik sa atin. Yung parusa'y wala na. Pinagbayaran na. May talabang kambing? Kanino? Doon sa nananampalataya. Si Kristo ba'y makakapagligtas na lubos? Kanino? Sa sumasampalataya. Ang tanong, sumasampalataya ba kayo? Oh, paglabas nyo dito, meron ba kayong maaangkin? Ako paliligtas na nga. Pag ako'y nanampalataya kay Jesus. Tignan niyo, bakit pananampalataya? Hebrew 11 verse 1. Hebrew 11 verse 1 and 6. Ngayon, ang pananampalataya ay ano? Siyang kapanatagan. Alam niyo ba salitang panatag? Kaya ba sa inyong pagkakaupong yan ay panatag na hindi kayo titimwang? Ha? Sino dito ang panatag sa kanyang kinaupuan ay hindi titihaya? Lalo kayo mga babae. Abay, skandalo yan pag kayo tumihaya diyan. Bakit kayo ay tiwasay ng inyong upuan ay hindi titihaya? Abay, kita ko na may hindi piang. Amen? At saka Uratex yan. Uratex. Ako'y nakaupo na sa ganyan-ganyan na hindi Uratex, madulas ang tiles, talagang wasak. Yung dalawang paa ay taas, pumatok pa sa aking ulo, doon sa Santo Tomas. Kaya ako, pag tinatanong ko, pag ako'y bababahin at pauupuin sa ganyan, tinatanong ko, Uratex ba yan? Dahil danas ko eh. 2 beses na ako. Pati sa ibaan. Talagang ang matindi doon sa Santo Tomas, may napapangga ko nalait, kala ko kung ano, akin pala. Di ako pinagtawanan doon yan, laki mo kasi. Sadyang mahina pag hindi Uratex. Pero kayo ba, lagay ang loob sa Uratex? Kayo sumakay sa jeep, driver si Eric. Kayo ba'y naniwala talagang kayo may pag-drive ni Eric? Nakatulog ba ang iba sa inyo doon? Haba natakbo? Hindi naman. Ano? Mas mabilis sa Bagyo? Mas mabilis sa Bagyo. I think signal number 6. Ay kayo nga naniniwala sa driving ni Eric. At kayo lagay ang loob sa pagkana sa jeep. Mas dapat panatag tayo kay Kristo. Bakit? Ang pananampalataya ay isang kapanatagan. Ano ibig sabihin ng kapanatagan? Kasiguruhan. Kaya simple lang ang mga taong hindi tiyak palangit. Ano mo simple lang ang sagot yan? Hindi ka talaga nananampalataya. Totoo yan. Tama ba? Nakakita na ba kayong taong hindi mapakali? Nakakita na kayong taong hindi mapakali? Walang pananampalataya yun. Klaro ba mga taga-Balete? Klaro ba sa ating lahat? Ang pananampalataya ay isang kapanatagan sa bagay na hinihintay. Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ibig sabihin, inaasahan. Ang pananampalataya ay may buhay na pag-asa. May tiyak na pag-asa. Alam ko, pag ako'y namatay, ako'y palangit. Bakit? Dinala ng kambing ang aking kasalanan. At yung buhay na kambing ay pinalpasan. Ibig sabihin, inilayo na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Bukod sa inilibing na, kinamatayan pa, inihiwalay pa. At hindi na ibabalik. Alam mo yung kambing na yun, hindi na babalik. Pagbalik na yun, toro na. Ayun na eh. Ganyan ang ginawa ni Kristo. Ngayon, nananampalataya pa kayo? Alam mo, kung hindi ka mananampalataya, diyan, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Verse 6. Verse 6. Ano sabi ng verse 6? Pakibasa na lahat.
At kung walang pananampalataya, hindi maaari. Ano yung salitang hindi maaari? 1 plus 1? Pwede ba 3? Ano ibig sabihin pagka hindi pwedeng 3? Hindi maaari. Mga kapatid, kung hindi ka mananampalataya, hindi ka maaari. Naintindihan niyo ba yan? 1 plus 1? Hindi ba 3? Pwede ba 3? Hindi maaari. Kung ang pananampalataya lang, malulugod sa iyo ang Diyos, anong gagawin mo? Manampalataya ka. Kanino? Kay Kristo. Hindi kay Maria. Bakit? Hindi naman si Maria ang nilalarawan ng kambing. Amen? Hindi si Maria ang nilalarawan ng kambing. Hindi rin baptist. Hindi namin kayo sinama dito, niyaya ka dito dahil ng baptist. Bakit? Ang baptist ay hindi tumitipo sa kambing. Hindi rin ang Catholic. Hindi rin ang born again. Hindi rin ang Seventh-day Adventist. Hindi rin ang Iglesia ni Cristo. Hindi rin ang dating daan. Walang iba kundi si Kristo. Kanino tayo sasampalataya? Kay Kristo. Ngayon, ang sumasampalataya ay panatag. Amen? Pastor, hindi naman ako mabait. Hindi naman pagpapakabait ang naglulugod sa Diyos. Pananampalataya ang naglulugod sa Diyos. Pastor, kung hindi mo lang alam, ang dami kong bisyo, ang dami kong kasalanan, ang dami kong pribadong bulok. Hindi ako mabait. Hindi yan ang tinitingnan ng Diyos sa iyo. Ang tinitingnan niya ay kambing na iyong sasampalatayanan. Maliwanag ba? Sagyang walang nakikitang maganda ang Diyos sa atin, kaya nga ang Diyos ay nag-provide ng magandang matitingnan sa atin. At yan ay yung tinitibuhan ng kambing. Si Kristo yun. Maliwanag ba? Oh. Okay, tiyak kong palang ito kay pag namatay. Dahil ng kambing. Na namatay at dahil ng isang kambing na pinalpasan. Anong tipo na yan? May kambing na nagbayad ang ating kasalanan at may sardote na naglipat ng kasalanan sa buhay ng kambing. At yung pinaglipatan ng kambing niyo na buhay ay pinalayas doon sa ilang. Inilibing, inihiwalay ang kasalanan dahil ng kambing. Sino tinitipuhan? Si Kristo. Amen. Therefore, sino ang mag-aalis at maghihiwalay ng ating kasalanan? Ang Kristo. Ganong katagal? Balikan nga natin, Hebrew. Ganong katagal yon? Ano yung binasa natin? Hindi ko nakukunin yung ating point. Outline. Minsan at magpakailanmang katubusan. Ganong katagal yung minsan at magpakailanman? Ano bang ibig sabihin niya, Pastor, minsan at magpakailanman? Dito ako magtatapos, ha? Ako ay may anak. Ang pangalan ay Jimuel. Iisang anak. Siya ay grade 5. Si Utoy ay grade 4, pero ang laki. Ano? Si Zion dito ay grade 4, pero dako. Ang laki. Meron si Utoy. Nalusaw si Utoy. Okay, ganito. Utoy, ito yung pakinggan na. Paliliwanag ko sa inyo yung minsan at magpakailanman. Nakatubusan. Si Utoy, pinaaral ko na sa grade 4 na. Pero pagdating ng college, pwede magtanong yan. Pastor, Daddy, ikaw ay pastor. Hindi naman malaki ang pera mo. Ako gay makakapag-college pa. Kaya ba magka-college? Okay. Ngayon, sabi ko kay Utoy, ang budget ko sa iyo ay nililigawan ko pa ang iyong mami hanggang ikaw ay mamatay. Ang pera na aking inilaan sa iyo ay buhat ng nililigawan ko pa ang iyong mami hanggang sa ikaw ay mamatay. Ano ibig ko sabihin? Huwag kang mag-alala sa college mo dahil ang budget ko ay hanggang sa ikaw ay mamatay.
Ano ibig sabihin? Naintindihan niyo ba yan? Magtatanong pa ba si Jimmy? Gano'n ba yun? Yung pala hanggang mamatay ako, di cover din yung aking pagkakalis. Tama ba yan? Ngayon, bakit sabi ni Kristo na magpatawad siya minsan at magpakailanman? Ano ibig sabihin yan? Paano, pastor, yung aking kahapong mga kasalanan? Huwag ka mag-alala, cover yon. Ay, paano yung ginagawa ko ngayon? Huwag ka mag-alala, may budget ako dyan. Ay, paano yung gagawin ko pa pagkatapos ko mabuhay? Huwag ka mag-alala, minsan at magpakailanman. Naintindihan niyo ba yan? Pag tunay nananampalataya. Nananampalataya ka ba? Nagalmusal ka ba? Busog ka ba? Ngayon, nananampalataya ka ba? Ligtas ka ba? Pag hindi, kasalanan yan. Pero pag nananampalataya ka, tiyak yan. Basta parang hindi ko maintindihan. Hindi kinakailangan ng perfect understanding. Ang kailangan may faith. Humingi ka ng faith sa Diyos. Dahil ang Diyos, ginawa niya yan talaga. Klaro ba? May problema pa ba si Jimwell kung gano'n ang aking budget? May problema pa ba ang iyong kasalanan kung yan ay saklaw magpakailanman? Klaro ba? Nananampalataya ba kayo doon? Kayo mga taga-Balete, sana maintindihan nyo yan. At kayo naman nandito, maintindihan sana natin yan. Kaya pag sumunod na bagyo, andito pa rin tayo. Mas malakas ang pagpapatawad ni Kristo kaysa sa bagyo. Amen? Yung problema, yung iba nakatingin sa bagyo, hindi kay Kristo Bagaman kailangan yan. Pero sadyang ganyan ang buhay. Amen? Salamat sa mga nagwagi. Hindi ka mayroong awitin, ako ang nagwagi. O, di tayo nagwagi. Di ka kasarap kang tayo may napagtatagumpayan sa pagsunod kay Kristo. Amen? Mayroon ka tayo talunan na laan ng talunan. Tayo manalo din. Amen? Salamat si Brother Eric, ang lakas ng loob. Hinahanap-hanap ko pa din Sabi, kasi nag-uusap kami sa GC paano tayo? Tinatanong ko yung panahon, malakas ba ang hangin dyan? Etc. Akala ko nandito ba si Eric? Palay, huntahan pa na kami. Huntahan palay naando na si Eric. Di salamat. Malakas. Amen? Ay ba masaya na dito? Taga-Balete, naintindihan niyo ba ang mensahe? Sino ang tinitipuhan ng kambing? Okay, ano ang ginawa ng kambing? Dinala ang ating kasalanan, inilayo ang ating kasalanan. Gaano katagal yon? Minsan at magpakailanman. Kaya lagay ang loob. Parang kayong nakaupo dyan, nakakapangwatro pa nga kayo Bakit? Lagay ang loob nyo, hindi kayo titihaya. Ganyan din dapat kay Jesus. Alam ko pag ako'y namatay palangit. Bakit? Minsan at magpakailanmang kinamatayan ako ni Kristo at inihiwalay ang lahat kong kasalanan. Kapag hindi mo maangkin yan, kasalanan. Bakit? Hindi ka nananampalataya. Last na verse. Roma chapter 14. Last verse. 31 yata yun. Tingnan niyo po yan. Bagaman pagkain ng konteksto na yan. Pero yung prinsipyo. Roma chapter 14 verse 31 yata yan. O 30. Basta last verse yun. O 13. Romans 11. Without faith is sin. Anything 14:23 yan. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain. Sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya. Ito, inyo pansinin. Basahin natin lahat. Basa. At ang anumang hindi sa pananampalataya. Ayan o. Kaya yung hindi ka mananampalatayang ligtas kay Kristo, kasalanan. Para mo lang sinabing si Kristo walang silbi at nagsisinungaling.
Kaya huwag kang makinig sa alinlangan ng puso mo. Huwag kang makinig sa dikta ng puso. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Ganun talaga yun. Amen? Yung ibang lakas-lakas ng loob mo papako sa krus, hindi naman yun ang pinagagawa ni Kristo. Tama ba? Yung iba ay nagpapahugupit pang, iba ay kung ano-ano pang ginagawa, hindi naman yun ang pinagagawa ni Kristo. Ba't ang tao, lakas-lakas ng loob sa mali? Pero pag itong sabing manampalataya, kay hindi ka makapanampalataya, magmakaawa ka sa Diyos. Believe the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Klaro ba? Paglabas ba natin, panatag tayo, pag tayo namatay, tayo palangit. Amen. Yung ang alaman mong ikaw ay mayroong 100,000, nayabang ka na eh. Ha? Pakaang-kaang. Ay, ubos din naman yan sa isang latest na cellphone. Ay, yung 100,000, ibili mo ng isang latest na cellphone. Baka ang sukli na yan eh. 5,000 na. Tama? Pero ayabang mo, pag may 100,000, bakit? Lagay ang loob mo eh. Ako'y may makapal na wallet. May 100,000 ako. Mas lagay ang loob ko. Ako'y may Kristo. Tiyak akong palangit ang tungo. Amen? Yung kapal ng pera mo, mauubos yan. Pero yung kapangyarihan ni Kristo, walang ubos yun. Yung pagpapatawad ni Kristo, walang ubos yun. Amen? Nakakatawa ka ngayon dahil nung katukin mo ang bigasan mo, magandang tunog. Pero pag idagasan na, bang! Wala nang laman. Nangulungkot na, wala nang laman ang bigasan. Pero si Kristo tipong hindi nauubusan. Kaya dapat lagay ang loob. Amen? Lagay ba ang loob ninyo? Ito lang. O mamaya, may makakain ba tayong tanghali? Tanghalian? Huwag kayo mag-alala. Ilagay nyo inyong loob. Amen? Kasi nagpatay tayo ng tuko. Kayo ba'y nangangain ng tuko? Inihaw na tuko na aming minarinate. Ano ba? Tayo nga ay usaping physical ay panatag pag kami makakain, pag may matutulugan, pag may maiinom, pag may magagastos. Pag usaping kaligtasan, dapat panatag ang loob natin. Dahil may kambing na namatay at pinaalpasan. Si Kristo yan. At ang haba na yan, minsan at magpakailanman. Maliwanag ba, Ryan? Tiyak ka na ba? Amen. Hindi mali kung hindi mali magsabing tiyak ako sa pananampalataya. Amen. Pag nananampalataya ka, hindi mali 'yon. Kahit kumukontra ang damdamin mo. Pero kahit pakala mo talagang lalaglag ang langit sa iyong pagiging reliyoso. Pag hindi sa pananampalataya, kasinungalingan 'yon. Are you with me? Sana malinaw po sa atin. Pagkalooban nawa po tayo, hindi lang ng unawa, kundi ng realidad ng pananampalataya. At pag yan ay tunay, alam mo mangyayari pag tunay yan? Hahanap-hanapin niyo ang Panginoon sa inyong buhay. Parang guyam na nakakita ng asukal. Amen? Ano nangyayari sa guyam pag nakakita ng asukal? Ginuguyam, tama. Ginuguyam, ano? Ang asukal ay ginuguyam. Yan daw ang pagkakaiba ng elepante at ng guyam. Ano? Pag ang elepante ay namatay, ginuguyam. Pero ang guyam, pag namatay, hindi ini-elepante. Ano? Amen? Kaya sana ang balete, guyamin ninyo ang Panginoon. Ano ibig sabihin? Hinahanap-hanap ninyo. Bakit doon? Kahit ang sakit-sakit ng preaching, para kung gusto mo kung bumalik. Bakit? Nakatikim ka ng tamis. Pero kapag hindi mo nakatikim ng tamis, edi ang pakla.
Amen? Sadyang ang katotohanan, matalas yan. Pero yan ay asukal sa mga tunay na nakatikim, na nakaintindi, na babalik-balikan. Amen? Tayo po'y manalangin. Pero Diyos sa langit, salamat po, Panginoon,